Sa araw pong ito ay ating ginugunita ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Dumulog po tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo ang aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Sa magitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan, sa gawing silangan. Doon nakita kong dumarating mula sa silangan ang kanininga ng Diyos ng Israel. Parang ugong ng malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaniningang yaot. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko ng wasakin ang Jerusalem. Tulad din ito noong nakita ko sa ilog Kebar. Ako'y sumubsob sa lupa. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo ay punong-puno ng kanininga ng Panginoon. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig ako nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, "Tao, ito ang aking trono, at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat salmo, sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga agsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi.
Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang ituro nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalapara nila ang kanilang mga pilakterya at tinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Katulad po ng aking nabanggit sa pasimula ng ating misa, ngayon po'y ating ginugunita ang pagkareyna ng mahal na Bereng Maria. Doon po sa ating ordo o sa ating gabay sa pagmimisa ay meron pong pagpili kung alin ang ebanghelyo na ating pwedeng basahin sa araw na ito. Pwedeng yung ayon kay San Lucas, pwede namang yung aking binasa na mula sa ebanghelyo ni San Mateo. Ngayon pa man, ay malaya naman ho tayong pwedeng pumili. Sabi ng ordo, pinakikiramdaman ko, alin kaya ang gagamitin nating ebanghelyo? Sabagay, kahit alin naman, ay sa aking pakikiramdam, aking inaantabayanan, alin kaya ang aawitin ng koro na Alleluia? Yung kay San Lucas o yung kay San Mateo? Ay, sabi ng ordo, malaya tayong pumili. Ay ang inawit ng ating koro, na napakinig naman ninyo ang tinig, ayan ay isa sa mga inaantabayanan sa ating misa. Sabi nung iba, marami nagsasabi, na kaya daw sila dito nagsisimba sa ating virtual Holy Mass, ay bukod sa maliwanag daw pagka pinapanood tayo dun sa live stream, abay, sa laki ng nagastos natin sa ilaw, pag yan naman hindi lumiwanag, ewan ko na. Ang sabi, pangalawa, ang ganda raw nung ating gumanda na, nag-improve na yung ating sound system. Abay, sabi ko din sa laki ng nagastos natin sa sound system, talaga naman, At, pati daw yung mga kuha ng ating live stream, ay sabi ko din sa laki na nagastos natin sa mga kamerang iyan, bumili pa ng kamerang gumagalaw na yun si Father Bande, nakala ko na may tigta 3,000 lang, ay pala pagkamahal.
Abay, pag hindi pa gumanda, at higit sa lahat, ang dami na nagsasabing, napakaganda, Father, ng choir, ng inyong misa. Sabi ko naman hindi yan recorded. Baka akala nyo yata recorded yan. At saka USB ang ginagamit namin. Nako, dito sa San Jose, lahat dito ay live. Walang ditong piniplay lang. Ay napakaganda daw. Father Roland, tuwing umaga na lang, isineshare ni Father Roland, na yung kanyang mga kaibigan, best friend niya, classmate niya, na nasa, saan gayon, Master? Nasa, New Zealand, ay sinasabing napakaganda raw ng ating live stream. Kaya inaantabayanan ko yung kanta ng choir. Ay ang kinanta nila ay yung Hallelujah para sa Ebanghelyo ni San Mateo, na kung saan may kaugnayan naman talaga sa ipinagdiriwang natin sa umagang ito, ang paggunita sa mahal na Birheng Maria bilang Reyna. Si Jesus ay itinuturing nating hari. Hari hindi lamang ng buong sanlibutan, kundi ng kalangitan. At kung si Jesus, na anak ng Diyos, ay hari, yan ang kanyang ina, Reyna. Kaya, idiniklara ni Pope Pius noong 1954, Pope Pius X, noong 1954, na ang mahal na Birheng Maria ay Reyna ng kalangitan. Pero para sa atin, hindi lamang siya Reyna ng langit, kundi Reyna din ng langit at lupa. Pero hindi ito nangangahulugan na ang mahal na Birhen ang siyang pinagmumulan ng lahat ng grasya. Ito'y dapat nating linawin. Sapagkat ang mga biyaya at grasya ay galing sa Diyos. Galing kay Jesus. Si Jesus, ang source ng lahat ng biyaya at pagpapala. Ang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Subalit, ang mahal na Birheng Maria bilang kanyang ina ay ipinapalagay natin na ating tagapamagitan kay Jesus. Mary is not the source of all grace, but as Queen of Heaven, she is the channel of grace. Ayan ang dapat na maging malinaw sa atin, na ang mga banal, lalo na ang mahal na Birheng Maria, ay ating tagapamagitan. Kaya, lumalapit tayo sa Kanya. At wala tayong hihilingin sa pamamagitan niya na hindi ipagkakaloob ng kanyang anak. Sapagkat pag ang lumapit sa anak ay ang ina, ay hindi makakatanggi. Hindi makakatanggi. Ako na nagsasabi sa inyo, at yan ay danas na danas ko. Nako, kahit yung mga itinuturing nating ina, pag lumapit sa atin, ay hindi tayo makatanggi. Kapag ang lumapit sa iyo, hindi na yung iyong inay mismo yung iyong ninang, yung iyong umpe, o kung sino man ang itinuturing mong ina, pag lumapit sa iyo, ikaw gay makakatanggi. Ay tingnan ko naman, ako, malabo kang makatanggi. Oo, hindi ka makatanggi. Bakit? Hindi mo matiis. Ganyan ang pinapalagay natin pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Kaya, dumudulog at lumalapit tayo sa Kanya. Sapagkat ang mahal na Birhen, napakadakila. Bakit? Yan ang may kaugnayan sa ating Ebanghelyo. Si Jesus na mismo ang nagsabi, ang nagpapakataas, ibababa. At ang nagpapakababa,
itataas. Sapagkat yan ang nakita ng Diyos sa mahal na Birheng Maria, ang kalinisan ng kanyang puso. Siya yung perfect example ng isang tao na nagmahal at sumunod doon sa ipinag-uutos. Naibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. At ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kaya nga sa Diyos, ay sa atin, ay walang mataas, walang mababa, pantay-pantay. Sa Diyos, tayo walang mayaman, walang mahirap. Tayo ay pantay-pantay. Hindi ang tinitingnan ng Diyos ay ang iyong ari-arian. Hindi ang tinitingnan ng Diyos ay ang iyong natapos na ano gang natapos mo? Hindi ka naman tatanungin ng Diyos eh. Ay, ikaw ay abogado. Tiya, dinig ka. Hindi gayon. Wala. Hindi tinatanong ng Diyos kung anong iyong kalagayan sa buhay. Hindi tatanungin ng Diyos kung ikaw ang amo o ikaw ang katulong. Ang isasalang-alang ng Diyos ay ang iyong puso, ang iyong kalooban. Sinunod mo ga itong mga utos na ito? O baka naman katulad ng mga Pariseo, magaling ka lang magsalita, pero hindi mo naman isinasabuhay. Ito lagi kong tinatandaan eh. Panay ang sermon ko dito. Baka naman ako number 1 pasaway. O ako number 1 hindi sumusunod. Di ako na may lalabas na kahiya-hiya. Ano? Kaya pag may mga gawain, minsan ako'y tumutulong dahil iniisip kong, hindi naman porket ako ang Paris Priest, ako na ang ako na ang boss dito. Ano? Baka ako'y katulad na rin itong mga Pariseyong ito na magaling lang mag-utos, di managawa. Naku po, lalabas tayong kaya-hiya. Kaya ito ang ating pagninilayan ngayon. At ito ang hamon sa atin. Na ang pundasyon ng ating kaligtasan ay ang kababaang loob ng Diyos. Sapagkat si Jesus, ang hari, ay bumaba para maging aliping katulad natin. At sa ating pagdulog sa Kanya, ay ibinibigay naman sa atin ni Jesus ang Kanyang ina. Una, upang ating tularan ang kalinisan ng puso ng mahal na Birheng Maria. At yun ang lagi po nating tatandaan, na ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating puso. Hindi ang isip, hindi ang katawan, o anumang bahagi ng katawan. Hindi. Hindi ang iyong mga kamay na uungat gumawa ka ng mabuti. Libu-libong kabutihan na nagawa mo. Pero ang titingnan ng Diyos ay hindi ang iyong mga kamay. Ang titingnan ng Diyos ay yung paring iyong puso. Ano ang intention mo? Ano sa kaibuturan ng iyong puso? Bakit ka gumagawa ng mabuti? Kahit ikay gumawa ng 1,000 kabutihan, kung ang puso mo naman ay hindi malinis, katulad ng sa mahal na Birheng Maria, ikay may galit, ikay may inggit, ikay napupuot, ay baliwala yun. Naku, kung ano nagsasabi sa inyo. Bakit? Sapagkat ang grasya ay pumapasok lang sa pusong malinis na katulad ng sa mahal na ina. Kaya minsan, yung mga mababait na tao, minsan sinasabihan yung mga kabait, yung gang nauuto na, naluluko na,
nagawa na ng mabuti, minamasama pa ng iba, ay pakinig at sasabihin ng iba, katanga mo, ikay nagpapauto, ikay ulaga, no? Mga gaya na maririnig natin eh. Ako, sa akin hindi po pwede yan. Patay sa akin yan, ako. Abay, hindi. Hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung puso mong malinis. Gumawa ka ng mabuti na walang iniintay na anumang kapalit, kundi alang-alang sa pagmamahal mo sa Diyos at sa iyong kapwa, biyaya ang magiging kapalit noon sa iyo. Kaya nga, itong napakagandang paalala sa atin palagi araw-araw. Kung gusto nating tuloy-tuloy ang pagdaloy ng biyaya ng Diyos sa ating puso, alay wag na nating intindihin kung ano sasabihin ng iba. Basta ikay gumawa ng kabutihan. Kung ikaw man ay minamasama, wag mong patulan. Ipagdasal mo na laang. Bakit? Sapagkat sa sandaling patulan mo mga yan, ay wala ka nang pinagkaiba sa kanila. Hindi na rin dadaloy sa iyo ang biyaya ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi busilak ang iyong puso. Kaya naman magtataka ka. Yung mga gayong tao, kita mo naman, lalong pinagpapala. Minsan naman, kaya nakakainis, yung mga taong gayang pinapaalalahanan mo na, naku po naman, sayang lang ang laway ko hindi tinatablan panay ang simba, panay ang dasal, na-attend pa ng mga prayer meeting, ng mga El Shaddai, naku po, walang liban, ang puso naman, ay hindi nagbabago. Sabi ko nga, hindi naman tinatablan. Diyos ko po, nagsasayang lang ng oras. Bakit? Sapagkat pag ikaw ay nasa Diyos, na kay Kristo, sa mahal na Birheng Maria, dapat ang number 1 na nagiging malinis sa iyo, sa atin, ay walang iba kung hindi ang ating puso. Kaya nakakatuwa yung mga taong mga malilinis ang puso, napaka malumanay at mahinahon. Ikaw ay kukonsulta at sasabihin mong, nako, ako'y talagang galit na, ako'y iyamot na. Ay hindi ubra sa akin ng mga yan. Alam mo, sasabihin sa iyo ng isang taong malinis sa puso, alahiyaan mo na, huwag mo nang patulan, ipagdasal mo na laang, ipagpasa Diyos mo na laang. Ang Diyos na ang bahala sa mga iyan. Ipapapaisip kay, kaya pala itong taong ito ay blessed na blessed. Kaya pala ang taong ito ay kahit napaka-generous at wala nang ginawa kundi mamigay ng mamigay, ito hindi na uubusan, lalong dumadami. Bakit? Ay sapagkat kita ng Diyos ang kaibuturan ng iyong puso. Kaya sa araw na ito, araw ng Sabado, nating itinalaga pagpaparangal sa mahal na ina. Ang titingnan natin ay ang kalinisan ng ating kalooban, ng ating puso. Sapagkat ang malinis na puso ang nakakatanggap at dinadaluyan ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos. At dahil ang mahal na ina bilang reyna ay may malinis na puso, sa pagdulog natin sa Kanya, hindi tayo mapapahiya. Sapagkat ang mahal na ina ang ating tagapamagitan sa ating Panginoong Hesukristo upang Kanyang ipagkaloob sa atin ang lahat nating mga pangangailangan at kahilingan. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at nagatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria,
Naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan na nawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago, pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama ni Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa magitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo, sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikas sa libutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikas sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita, si Mariang Mahal na Birhen, ay nakikiusap na saklolohan sana kami nang naghahain ng kanyang kalinis-linisang paghandog ng sarili sa krus, at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ang mahal na Birheng Maria ay pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging
katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayang siya ating tanggapin dito sa hapag ng kanyang pag-ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung itong aming paglalayag, inabot ng pagkabagabag, naway mapanagan ka, hinirang natala umaga. Kahit anuman ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Iunos ng pigapi at kadiliman gabi. Maria, sa puso niluhan, ika'y talang ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali. Inang sinta, inang iniibig. Maria, sa puso niluhan, ika'y talang ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali. Inang sinta, inang iniigig. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandali
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita kay Mariang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo. Salamat sa Diyos.